Siyempre, dumako na tayo sa ating Youth Empowerment Advocating Responsibilities and Peace-Related Volunteerism naman ang naging paksa sa isinagawang Youth Leadership Summit 2024 na dinaluhan ng nasa mahigit 50 kabataan sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Sheila May Guerrero, ibalita mo. Matagumpay na naisagawa ng 71st Infantry Kaibigan Battalion Philippine Army ang 3 araw na Youth Leadership Summit kasama ang Local Government Unit ng Lingayen, Pangasinan sa Multipurpose Building Pagcor, Barangay Pangapisan North, Lingayen, Pangasinan na may temang Lingayen Fly High, Empowering Youth Through Advocacy, Service and Peace-Related Volunteerism sa tulong at suporta ng kanilang alkalde, Honorable Leopoldo N. Batawil, Municipal Social Welfare Development Office, Local Youth Development Office at sinuportahan din ito ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Dumalo sa kauna-unahang YLS ng Lingayen ang 52 kabataan na nagmula sa iba't ibang barangay ng Lingayen. Sa unang araw ng aktibidad ay dumalo ang mga kalahok sa flag raising ceremony ng munisipyo, kasabay ng opisyal na pagbubukas ng unang araw ng programa upang ipakita ang mga magiging gawain sa 3 araw na summit. Sa unang araw, nagsagawa ng mga lecture ang mga lecturers tungkol sa Youth for Peace and Development Movement of the Philippines, Youth in Volunteerism, Lingayen Cultural Heritage, Mental Health Awareness, Docu-film Viewing, at Spiritual Enhancement. Bukod pa rito ay sumubok din ang mga kalahok sa iba't ibang pagsubok upang masukat ang kanilang pagiging malikhain at pagkakaisa, gaya ng Gidon Making, Journey to the Valley of the Dead, The Peace Avenue Challenge at Gray Area Challenge. Nag-umpisa naman ang pangalawang araw sa pamamagitan ng Wake Up Call Zumba. Tinalakay naman ng mga resource speakers ang heroic leadership, HIV at teenage pregnancy awareness, preventing illegal drug proliferation, preventing violent extremism among the youth and student sector na siyang nagbigay daan upang maipaliwanag at maintindihan ng mga kabataan ang iba't ibang problema na kinakaharap nila ngayon. At sa hapon, ang mga kalahok ay sinubok sa academic competition gaya ng news article writing, extemporaneous speaking, poster and logo making at Gidon presentation, at nagtapos ito sa Cultura Night celebration kung saan ipinakita ng lahat ng mga kalahok ang kani-kanilang group cultural presentation at search for ambassador at ambassadress of peace. Sa huling araw, inumpisahan ito ng kanilang huling pagsubok na Hunt for Breakfast at Shower for Peace, habang ang mga miyembro naman mula sa Youth for Peace Movement Mayantok Tarlac Chapter ay nagsagawa ng workshop sa mga kalahok upang talakayin ang iba't ibang kinakaharap na isyu ng mga kabataan at ang kanilang pwedeng proyekto para masolusyonan ito. Dagdag pa rito, ang mga kalahok ay naghalal ng kanilang hanay na mga opisyal kung saan si Ms. Charlene Gutierrez ay idineklara bilang unang pangulo ng YFPM Lingayen Chapter. I would like to express my sincerest gratitude to the 71st Infantry Battalion, BFP, PNP, and also the local government unit of Lingayen. Samantala, nagpasalamat naman si Lieutenant Colonel Benny C. Sinca, Commanding Officer ng 71st IB sa walang patid na suporta ng Local Government Unit ng Lingayen, Pangasinan, kasama ang Lingayen MPS, MSWDO, at iba pang naging parte ng pagsasagawa ng Youth Leadership Summit. Ang layunin ng Youth Leadership Summit ay hikayatin ang mga kabataan na lumahok at maging aktibo sa mga aktibidad sa kani-kanilang komunidad upang magabayan sila at masigurado ang kanilang magandang kinabukasan. Patuloy ang Kaibigan Batalyon sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng gobyerno upang may pagpatuloy ang paggabay sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Youth Leadership Summit. Mula dito sa Lingayen, Pangasinan, ako, si Sheila Guerrero, ang inyong kaugnan.